Mahabagin namin Diyos, maraming salamat po sa inyong dakilang biyaya at pag-ibig sa amin. Noong unang panahon, nabuhay po kami ng hiwalay at laban sa inyong salita. Nabuhay po kami sa maraming kasalanan. Sinuway po namin ang inyong salita at gumawa po kami ng maraming bagay na labag sa inyong Panginoon. Subalit ngayon, dahil sa inyong awa at habag sa amin, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makatanggap ng buhay sa pamamagitan ng pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Ibinigay po ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang sa ganon makatanggap kami ng biyaya ng Diyos. Kaya sa araw na ito, samahan niyo po kami at kayo po ang magturo sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo po kami ng salita o Diyos upang lumago kami sa buhay pananampalataya. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, kung may Bible po kayo, ikiayos mo ngayon sa parang may kung may Bible po kayo, bigyan po ninyo na, buksan po ninyo sa 1 Timothy chapter 2, verse 3. Yung kanina, okay. Okay na yung kanina. Okay, kung wala po kayong Bible dito po sa screen, meron po kayong mababasa dito. Okay? Nakita niyo na po? 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Kung nakita niyo na po, babasahin po natin ng sabay-sabay. Okay? Okay, basahin po natin. 3, 2, 1. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Okay po. So, magandang umaga po muli. Okay? Yan po. Kasi medyo mamaka sa kanila. Okay. So, dito po, meron tayong dalawang mahalagang makikita sa verse 4. Okay? Ano po ba yung nais ng Diyos? Okay. Una, dapat daw ang tao ay maligtas. Tama po? Pangalawa, dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Okay? Kaya kapag pinag-uusapan natin yung Biblia, dalawa lang po yung laging binibigyan ng pansin. Maligtas ang tao at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Siyempre, pag pinag-usapan po natin yung katotohanan, ay hindi mo tayo pwede mag-usap ng tinatawag na logic or tinatawag na moral values. Yung truth, mababasa natin dito po sa Biblia. Okay? Kasi sinabi ni Jesus Christ, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya ano po yung purpose kung bakit tayo nagtitipon o bakit tayo tinipon dito? Sabi po, dapat ang tao ay makarating sa pagkakilala. Okay? Pero marami pong tao, kahit na nakikinig po ng Biblia, hindi po sila dumarating sa katotohanan. Kaya kanina, yung memory verse, okay? Yung memory verse kanina doon sa 1 Timothy o 1 Peter, 1 Peter chapter 1 verse 9. Okay. So 1 Peter chapter 1 verse 9. Okay. Sabi po dito, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan. Ibig sabihin, meron pong dapat ang tao matanggap, hindi ba? Ang dapat matanggap ng tao ay kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kaya po yung kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi mo para sa physical na kailangan.
kundi para sa pangangailangan ng ating kaluluwa, espiritu. Nakasulat po sa Biblia na ang tao nabubuhay lang sa loob ng 70 to 80 years old. Ngayon, uubusin ba ng tao yung 70 to 80 years old sa paghahanap ng mga bagay dito sa sanlibutan, magtatrabaho araw at gabi? Uubusin ba nila yung kanilang taon, pero hindi ba nila bibigyan at hahanapin yung kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa? Kasi po yung kaluluwa ay pumapasok sa eternal destiny. Tama po? Lahat ng mga bagay na tinipon natin sa mundong ito ay iiwan natin. No? Kaya mayroong isang biglang malaking balita, di ba? Narinig niyo ba? Yung isang malaking balita na yung dating Pangulo ng bansang Pilipinas ay pumanaw na. At sinasabi ng iba na sino daw kaya ang magmamana ng kanyang kayamanan na iniwan kasi wala naman siyang pamilya. Kahit na anong dami ng kanyang pera, naka-schedule siya for kidney transplant, hindi pa rin nagtagumpay yung ganitong plano para ang buhay niya ay ma-extend. Kahit ang pera niya ay kayang magbayad para sa mga ganung operation, di ba? Kaya iniisip ng maraming tao, pag may pera ka, mas mahalaga ito kaysa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Pero mali po yun. Mas mahalaga po yung kaligtasan ng ating kaluluwa kaysa mga bagay dito sa sanlibutan. Bakit po? Kasi sinabi po, dapat daw ang bawat tao makatanggap ng kaligtasan. Tama po? Saan ba dapat maligtas ang tao? Sabi po sa Biblia, doon po sa Mateo chapter 10, okay? O Mark chapter 9, sabi mo rito, kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, tutuloy mo ito. Mas mabuti pa sa iyo pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Pag sinabi pong ang apoy ay hindi napapatay, yan po ay eternal o forever. Tama po? Pag sinabi pong ang uod ay hindi namamatay, yan ay eternal. Alam niyo po, maraming tao ay bumabaliwala dito sa salitang ito. Maraming tao bumabaliwala sa warning ng Biblia, sa warning ng salita ng Diyos. Iniisip nila, ang mabuhay dito sa mundo ay sapat na. Kakain, matutulog, magtatagumpay. Pero sinasabi sa Biblia na hindi lang ang buhay dito sa mundo ay dinadaanan lang ng maraming tao at pumapasok sila sa walang hanggang buhay. Kaya po bakit tayo nandito sa church? Mahalaga po malaman natin yung katotohanan, hindi ba? Anong katotohanan? Kailangan ng tao maligtas dito sa lugar na ito bago siya bawian ng buhay. Kaya yung mga bagay na ito ay seryoso sa paningin ng Diyos, tama po? Yung namatay si Jesus Christ sa cross, hindi siya namatay para sa kayamanan ng mundong ito. Namatay siya para sa kaluluwa, sa isang kaluluwa na naghahanap ng kaligtasan. Sa isang kaluluwa na nagnanais na lumapit sa Diyos. Kaya kung nabubuhay ang tao sa kasalanan, saan siya pupunta? Kaya po, ngayong araw ay ang topic po natin ay the fruits of false teaching are fake believers. Kaya yung pag-aaral ng Biblia ay isang pagtuturo. Okay? Pagtuturo, pero
Ano bang klaseng turo ang natatanggap natin? Nagiging tunay ba tayong Kristiyano? O habang tumatagal, nagiging fake yung ating pananampalataya? Yung mga Kristiyano, habang tumatagal, sumasama ba yung pamumuhay natin? O habang tumatagal, umaayos tayo? Kaya nga sinabi dito ni Jesus Christ, dito sa Mateo chapter 23 verse 15, yung mga taong tinuruan, nakinig ng Biblia, naakay, na-evangelize, pero mali ang turo na kanilang natanggap, ay ito po yung nangyari. Sabi po rito, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nilalakbay ninyo ang dagat ng lupa upang magkaroon ng isang mahihikayat. Upang magkaroon ng isang mahihikayat. Parang ganito, sige na, sumama ka sa amin. Doon sa church namin, makinig ka lang, sumama ka. Hinihikayat. At sabi diyan, at kung siya'y mahikayat na, ginagawa niya siyang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Alam niyo po, hindi ko masyadong maipaliwanag yung salitang makalawang ulit pang anak ng impyerno. Pero pag sinabi natin makalawang ulit pang anak ng impyerno, ay nagiging mas masama kaysa dati. Mas masama kaysa dati yung kanyang kalagayan. Kasi ang sabi diyan, ginagawa ninyo siyang makalawang ulit. Tinuturuan siya ng mali. Pero nagiging mali din yung kanyang ending. Kaya habang nasa church tayo, hindi tayo nag-aaral ng Biblia para maging makalawang ulit tayong anak ng impyerno. Para mas maging masama yung kalagayan natin kaysa dati. Nasa church ba tayo para mabuhay tayo katulad ng mga taong nabubuhay sa sanlibutan? Siyempre hindi. Hindi tayo napunta sa church para mabuhay tayo ng katulad sa dati nating kalagayan. Kaya sinabi diyan, kung naging makalawang ulit silang anak ng impyerno, mas matindi yung kanilang nagiging kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya yung church, ang natitirang makakasurvive sa panahon ng kahirapan, persecution, only the church by God. Alam natin na yung church itinayo sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon. Yung church, mahalaga po yan. Sa paningin ng Diyos, yung buhay ng mga Kristiyano ay importante. Yung buhay po natin, buhay po ninyo. Kaya, kung meron pa po kayong ibang option, pag-isipan niyo pong mabuti. Okay lang naman mabuhay tayo, pero huwag nating kalimutan na kailangan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya, paano ba tayo hinububog ng salita ng Diyos? Sa puso. Okay? Doon po sa Mark chapter 7, verse 23, yung dating kalagayan ng puso ng tao ay nakasulat dito. Okay? Verse 19 hanggang 23, sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. Ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Sinabi pa niya, ang lumalabas sa tao nakapagpaparami sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagbubula at nakapagpaparami sa tao. Bago po tayo ma-born again, ganito po yung kalagayan ng ating mga puso. Tama po? Tama po ba? Bago tayo makatanggap ng biyaya ng Diyos, ganyan yung kalagayan ng puso ng tao pupunta sa impyerno. Kaya po, binanggit dito isa-isa, ano ang kalagayan ng tao bago siya maligtas. Malinaw naman po yan sa Biblia. Ngayon, kung kayo po ay na-born again, magiging troublemaker po kayo? Magiging mas masama ang ugali natin? Kapag ganun po ang buhay natin, yan ang indikasyon na tayo ay fake Christian. Hindi po tayo totoong ipinanganak sa bagong espiritu.
Kaya sinabi rito, yung buhay na iniwan natin ay nakasulat sa Biblia. Yung buhay na iniwan nyo, nakasulat po sa Biblia kung anong klaseng pamumuhay ang tinalikuran natin nung natanggap natin yung biyaya ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos, yung habag ng Diyos. Kaya malinaw sa Biblia na mayroong katotohanan. Okay? Yung puso natin ay nagkaroon ng bagong puso. Okay? Kaya sumunod sa isip, paano ba tayo nag-iisip? Doon sa Romans chapter 1 verse 26, sinabi ni Paul, yung kalagayan ng mga taong hindi pa ligtas. Sinabi mo rito, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa, ipinagpalit ang kanilang mga babae ang likas na pagtalik sa dilikas. Hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa, ang kanilang mga babae sa likas na pakikipagtalik sa dilikas. Okay? Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan, sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang, sa halip na lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Kaya sinabi po rito sa verse 28, palibhasa ay hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Hinayaan sila ng Diyos. Bakit po? Dahil gusto nilang isipin yung mga bagay na laban dito sa salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit po hinayaan sila ng Diyos? Kasi ang tao, mayroon pong mayroon tayong tinatawag na free will. Tama po? May free will po ba kayo? Malaya po kayo mag-isip kung anong bagay o anong gagawin ninyo, di ba? Kaya yung mga tao, instead na isipin nila ang Diyos, instead na matakot sila sa Diyos, tinalikuran nila yung bagay na yon. Kaya sinabi sa Biblia, hinayaan sila ng Diyos. Instead na tumanggap sila ng biyaya, iniiwan nila yung iniaalok ng Diyos. Kaya yung kanilang mga isipan ay lumayo sa Diyos. Humalis sa Diyos. Pangatlo, sa salita. Paano ba tayo nagsasalita? Sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 10 verse 12 to 13, ang mga salita ng bibig ng matalino ay nagbibigay sa kanya ng pakinabang, ngunit ang mga labi ng hangal ang uubos sa sarili niya. Ang pasimula ng mga salita ng kanyang bibig ay kahangalan, at ang wakas ng kanyang salita ay makamandad na kaunlan. Paano ba natin ginagamit yung salita? Yung salitang ginagamit natin dapat ay hindi salitang pansanlibutan. Hindi ba? Yung salitang ginagamit natin dapat ay may tinatawag na godly words. Gumagamit ba kayo ng salitang pansanlibutan? Dapat binabasa natin yung ating sinasabi, binabasa natin yung ating binibitawang salita, no? Para hindi tayo mas lalong makadamage. Dito sa church, dapat hindi tayo mahilig sa mga bagay na usapin na wala namang kinalaman sa mga bagay na espiritual. Dapat hindi tayo mahilig sa mga chismis, pag-uusap tungkol sa mga buhay ng iba't ibang tao. Dapat hindi tayo gumagawa nito. Dapat ang ayusin natin yung personal nating buhay, pamumuhay. Huwag tayo laging tumitingin sa iba. Kung may mga bagay na mali sa iba, hayaan natin ng Diyos. Kasi nasa church tayo, di ba? Tinuturoan tayo ng Biblia na maging makatotohanan at tama ang ating pamumuhay. Kaya, dapat gamitin natin ng tama yung salita na meron tayo. Sumunod sa gawa. Paano po tayo gumagawa? Ecclesiastes chapter 12, verse 14.
Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat liim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Sabi po, saan dadalhin ng Diyos ang bawat gawa ng tao? Ang sabi po rito sa paghukom. Hindi lamang po yung hayag na bagay, maging yung mga lihim. Kaya, yung mga lihim na bagay, yung kasalanan na lihim, hindi po malilihim sa paningin ng Diyos. Huwag po nating sabihin na hindi naman ako nakikita ni Pastor, hindi naman ako nakikita ng mga brothers and sisters, hindi naman ako nakikita ng nanay ko, tatay ko. Pero may dalawang mata sa langit na nakatingin pa sa iyo, hindi ba? At lahat ng bagay na ginawa natin, maging hayag o lihim, ay nakasulat sa aklat ng Panginoon, aklat ng mga gawa. Kaya yung lahat ng mga tao, hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. Kaya kung mabuti ang ating gawa, tatanggapin natin yung reward. Pero kung ang gawa natin ay masama, tatanggapin natin yung judgment. Ganyan po yung Biblia. Ang Diyos ay mga tarungan. Kaya yung mga Kristiyano, dapat gising tayo sa ganito. Sa church, hindi tayo dapat na-i-issue sa church ng mga bagay na immorality. Hindi tayo dapat na-i-issue sa church tungkol sa mga bagay na hindi tama. Dapat ang church mapanatili yung katotohanan, yung testimony, mapanatili sa church, sa community. Kaya dapat hindi tayo inaakusahan na tayo ay lumalabag sa mga batas na violator tayo. Dapat tayo ay, ang sabi doon sa Biblia, yung mga nasa loob ng church ay iginagalang ng mga hindi mananampalataya. Doon sa Biblia nakasulat. Kaya yung church, yung mga kabataan dito, yung mga kabataan na narito, anong gusto nyo in the future? Habang nandito kayo sa church, anong gusto nyo mangyari sa inyo? Lalo sa mga ang pamumuhay ninyo, di kayo makatapos ng pag-aaral, makapag-asawa kayo ng maaga, problema kayo ng mga magulang nyo habang nandito kayo sa church, ganun mo ba? So dapat hindi ganun ang inyong kalabasan. Dapat dahil sa inyo, yung mga magulang ninyo ay magpasalamat sa Diyos, hindi ba? Tama ba yung sinasabi ng Biblia? Yan ang dapat na maging resulta sa atin ng Biblia. Maging tama yung ating ginagawa at kanugtan tayo ng mga taong hindi naman naniniwala sa Diyos. Yung pananampalataya natin ay hindi galing sa atin, galing sa turo ng Biblia. Kaya, mayroong mga tao doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 7, sinabi ni Pablo, laging nag-aaral at kailanman hindi nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Anong laging nag-aaral? Ito, laging nagbabasa, laging nakikinig, pero never na dumating sila sa pagkaunawa sa katotohanan. Hindi nagbago yung kanilang buhay. Still, sila pa rin. Sila pa rin yung problema. Sila pa rin yung pinagmumula ng hindi magandang problema. Okay? Kaya sabi diyan, laging nag-aaral. Siguro, laging nagbabasa ito. Okay? Laging nagbabasa ng Biblia. So, mga brothers and sisters, yung bunga ng pangangaral, ng katotohanan ng Biblia ay para tayo maging tunay na anak ng Diyos at maging tunay na Kristiyano. Kaya nga yung sinabi ko po sa inyo nung linggo, di ba? May mga born again po ba dyan sa casino? May mga born again po ba dyan sa sugalan? May mga born again po ba dyan sa laman ng mga vices sa droga? May mga born again bang ganito? Siyempre wala. Yung mga Kristiyano na tunay na nakatanggap ng biyaya ng Diyos, iniiwan nila yung ganitong pamumuhay. Kasi alam nila, ito ay magdadala sa kanila doon sa kapahamakan, sa kahatulan ng Diyos. O yung mga kabataan,
Mga born again bang rebelde sa magulang? Meron bang ganon? Lumalaban kayo sa magulang nyo. Meron bang ganong born again? Yung mga kabataan, habang tumatagal, mas nalalaman ninyo na dapat tayo magpasakop at sumunod sa ating mga magulang. Yan ang turo ng Biblia, di ba? In Ephesians chapter 6, obey and respect to your parents. Ito yung dapat na maging resulta sa atin na pagtuturo ng Biblia. Lahat tayo tinuturuan, maging kami rin, maging ako rin bilang pastor. Kahit ako pastor, dapat din ako matuto ng salita ng Diyos. Sasabihin ko ba sa inyo na huwag kayong manigarilyo habang naninigarilyo ako dito? Ganun ba? Sasabihin ko ba sa inyo na huwag kayong magmura habang nagmumura ako dito? Ganun ba? Sasabihin ko ba sa inyo na huwag kayong magsugal habang ako nagsusugal? Siyempre hindi. Dapat makitaan tayo ng maayos at mabuting halimbawa. Kasi tinuruan tayo ng katotohanan. Sinabi dyan, lagi tayo nagbabasa, nag-aaral ng Biblia para ano po, makapamuhay tayo ayon sa katotohanan. Dahil alam natin, sinabi ng Biblia na malapit nang dumating ang Panginoon. Tama po? Kaya yung Bible seminar, lagi nagpapaalala sa atin. Ang pagdating ng Panginoon ay halos nasa ating mata na, sa ating panahon. Lahat ng mga signs sa Biblia na binanggit para dumating si Jesus Christ ay nangyari na. Kaya napakahalaga na tayo ay nabubuhay sa katotohanan. Okay? Kaya sinabi ni Jesus Christ doon sa Luke chapter 11 verse 24, kapag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, gumagala ito sa mga nagagawa ng tubig, umahanap ng mapagpapahingaan. Kapag hindi nakatagpo ay sinasabi nito, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagdating nito, natagpuan nito ng nawalisan at maayos na, kaya umaalis siya. Nagsasama pa ng itong espiritu na higit pang masasama kaysa kanya. Sila ay pumapasok at tumitira roon, at ang ulit kalagayan ng tao yun ay masarap pa kaysa noong una. Okay? Kaya marami pong mga tao, marami pong pupunta sa impyerno na naniniwala kay Jesus Christ. Marami pong mga tao na mahulog sa impyerno na tumatawag ng Panginoon kay Jesus. Kasi sinasabi ng Biblia, tinatawag mo akong Panginoon pero hindi mo ginagawa yung aking sinasabi o hindi mo sinusunod yung salita. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Kaya sabi ko dito, may tao na religyoso. Ang sabi ko rito, nang siya po ay iniwan ng masamang espiritu, mas lalong sumama pa yung kalagayan niya kaysa dati. Huh? Yan po yung kanyang kalagayan. Di ba? Kaya po, tayo sa loob ng iglesia, kailangan tayo maging mapagbantay. Kaya po, mahalaga po yung mga counseling, question and answer sa mga kabataan, isa-isa. Ligtas ka na ba? Ano na ang pagkaunawa mo sa salita ng Diyos? Makakapasok ka ba sa langit? Ang importante mo na maintindihan nila kung may kaligtasan na ba sila o wala pa. Kasi kung dumating ang Panginoon ngayon, paano po? Makakapasok ba kayo sa langit kung dumating ang Panginoon? Kasi Paul, nagbigay din siya ng warning sa iglesia ng Ephesian Church. Sinabi niya rito, bago siya umalis, alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan niyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na linis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Kaya kayo maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon, hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagdidilig babala na may pagluha sa bawat isa. Maging si Paul, nang siya po ay nagtayo doon ng iglesia sa Ephesian Church, after 3 years nang siya po ay umalis, nagbigay siya ng babala at paalala sa mga Kristiyano. Sabi niya, papasok sa kalagitnaan niyo ang mababangis na asong gubat, walang patawad sa kawan. Ang ibig sabihin, yung mga Kristiyano ay parang tulpa, mga mahihina sila, big sila. Kaya yung mga leader, yung mga tagapagturo, sila yung mga malalakas, di ba?
Kaya minsan, may nangyari sa church, no? Yung isang kabataan ay nakaunawa ng kaligtasan, pero galing siya sa ibang church. Sabi sa kanya ng pastor niya, huwag kang umalis, dito ka lang. Kasi pag umalis ka, hindi yan maganda sa paningin ng Diyos. Pero sabi niya, doon natagpuan ko yung tamang turo ng kaligtasan. Pero ang pinipigilan siya. Kaya nga, bago ko ako umalis sa Catanduanes, no? May isang yung top-notcher ng criminology sa buong Catanduanes ay nagsisimba sa isang non-born-again church. No? Kasama siya sa mga pastors. Dumating yung time, marami siyang tanong, sinasabihan siya, ang ano lang ituro sa iyo, yun lang ang dapat mong pakinggan. Huwag ka na maraming tanong. Kaya ang dami niyang tanong, so humingi siya ng counseling sa akin. Sinabi ng miyembro ng church, Pastor, gusto mo, pwede ba counseling siya? Pwede. Kaya isang tanong lang, napakatagal niya na sa church na kanyang dinadalawan. Isang tanong ko lang sa kanya, ligtas ka na ba o hindi pa? Sagutin mo lang ako ng honest kasi pagharap mo sa Diyos, hindi ka naman makakaligtas. Yun lang ang tanong. Kahit matagal na siya sa church, pinipigilan siya ng mga pastor, huwag siyang umalis. Pero sinagot niya ako ng pastor, honestly, hindi pa ako saved. Kahit matagal na sila sa church, nagsisimba, pero hindi pa siya ligtas. Kaya, papaano? Pagdating ng Panginoon, sino sila? Ano ang mangyayari sa kanila pagdating ng Panginoon? Kung gano'n ang kanilang kalagayan. Okay? Sabi po dito sa Biblia, okay? Ito po yung pagdating ni Jesus Christ. Sabi po, kaya't may dalawang taong pupunta sa bukid. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Ito po yung pagdating ni Jesus Christ sa rapture. Sabi po, may dalawang taong pupunta sa bukid. Anong ginagawa nila sa bukid? Nagtatrabaho. Tama po? Kaya pagdating ni Jesus Christ, yung isa, kukunin. Yung isa, iiwan. Yung isa'y kukunin, yung isa, iiwan. Kaya sila yung nasa loob ng church. Sino po yung maiiwan? Nasa loob ng church. Sila po. Mga taong nagsisimba, pero walang kaalaman patungkol sa personal na kaligtasan. So, pag dumating si Jesus Christ, kilala ba niya kung sino yung kukunin? Kilala ba niya Jesus? Kaya alam niyo po, yan ay isang malaking problema, di ba? Kaya yung mga taong nagsasabi na nasa church, nagsisimba, pag tinanong mo kung ligtas ka na ba o hindi pa, pag sinabing hindi ko pa po naunawaan kung ano yung kaligtasan, pero nasa church, yan ang problema nila kung dumating si Jesus, hindi ba? Kung sinabi lang dito, walang kukunin, okay lang. Pero may kukunin at may iiwan. Kaya iniisip niyo mo ba yan? Napag-isipan niyo mo ba yung bagay na yan? Pag dumating ang Panginoon, ngayon, ako ay kukunin. Dahil ligtas ako. Naintindihan ko yung biyaya ng Diyos. Pero yung hindi ligtas, ang sabi ko dito, siya ay iiwan. Ngayon, pag naiwan siya, may pag-asa pa ba? Kaya mga brothers and sisters, dapat pag-isipan niyo itong mabuti. Kayo po, kaya niyo bang isipin
Meron ba kayong kapayapaan sa inyong mga magulang na malapit nang umalis sa mundo ito at hindi pa sila ligtas? May kapayapaan ba kayo sa mga mahal niyo sa buhay? Hindi ba kayo naghahanap ng paraan para sila mailapit sa Diyos? Hindi ba ninyo ginagawa yung lahat ng paraan? Hindi ba ninyo ginagawa yung maging yung pera nyo, gamitin nyo o paraan para lang sila madala sa Panginoon? Hindi nyo ba ginagawa yan? Actually, yung kaluluwa ay priceless. Kahit gumastos tayo ng milyon sa kanila, maligtas lang sila, it is a priceless. Yung buhay ay hindi mo katumbas ng milyon. Kaya yung mga bagay na yan ay napakahalaga nating mapag-isipan. Sa church. Kaya po, napakahalaga, no? Sinabi rito, maging handa. Kaya si Jesus Christ, bago siya umalis, sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Lumalapit sila sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay may mga ganid na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Okay? Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Ano po ang ibig sabihin ng bunga? Yung kanilang mga kanilang mga gawa. Okay? Yung kanilang mga ginagawa, yan ang bunga ng kanilang pananampalataya. Kaya habang tayo ba ay nagsasabing ligtas sa born again, tayo ba ay nagpapatuloy sa masamang gawain? Yan ang bunga. Eh mga Kristiyano, hindi po tayo dumudulog sa mga albularyo. Huwag po kayong gumawa niyan dahil yung masamang espiritu po ay lalapit sa inyo. Kung ligtas po kayo, mabuti. Pero kung hindi, kayo po ay ipoposes po kayo ng masamang espiritu at marami po kayong matidisip. Kaya yung mga tao na ligtas ay dumating sa kanila yung espiritu ng Diyos. Ano po? Hindi yung masamang espiritu. Kaya sinabi diyan, makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Makikilala niyo sila. Siguro, iniisip niyo, talas naman ng pangangaral ni Pastor. Gusto niyo lang hindi matalas. Ito, kung tayo po ay hindi mag-aaral ng Biblia, sabi po dito sa John chapter 8, kung hindi po ninyo gustong medyo matalas na pag-aaral, huwag tayo mag-aaral ng katotohanan. Huwag tayo mag-aaral ng katotohanan. Kasi kung hindi tayo mag-aaral ng katotohanan, hindi rin natin malalaman kung ano ang katotohanan. Pero yung pinag-uusapan natin ngayon ay katotohanan. Kahit sabihin natin, parang napakabigat yan. Pero yan yung totoo. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kung hindi natin pag-uusapan yung katotohanan, paano ninyong malalaman ang katotohanan? Hindi naman tayo inaakay, sinasabi ni Pablo, hindi naman tayo inaakay ng mga matatamis na pananalita. Inaakay ba tayo? Yung sabihin sa atin na magsisi ka, sumampalataya kay Jesus, matamis na pananalita ba yan? Para sa mga naligtas, yan ay matamis na pananalita. Pero para sa hindi pa, medyo hindi yan matamis sa tenga. Kaya sinabi po rito, inyong malalaman ang katotohanan. Kaya kailangan natin mag-aaral ng katotohanan. Hindi ba? Pwede naman tayo mag-aaral ng kasinungalingan. Dadami po kayo, mas mabilis kung mag-aaral tayo ng kasinungalingan. Kasi maraming tao ang mas naniniwala sa mali kaysa tama. Halimbawa lang, gusto niyong dumami? Gusto niyong dumami ang isang church? Subukan mo magpakain dyan ng isang lechon every Sunday. Subukan mo mamigay ng maraming mga items yan every Sunday. Kahit baka itong building natin mapuno hanggang yan sa labas may tao. Mabilis lang. Gusto nilang hanapin yung para sa katawan lang. Tama po? Kahit naman sa araw ng barangay, nag-announce, no? Pumunta kayo dito, meron relief goods. Araw ng linggo, punong-puno yung barangay.
Sa church, sumilit ka. Kunti lang ang tao. Kaya mapapansin mo, ang tao ay mas iniisip nila yung mga bagay dito sa lupa kaysa pangangailangan ng kanilang spirits. Kaya sinabi diyan, yung katotohanan ay mahalaga. Malaman natin yung katotohanan. Okay? Kaya sabi po rito ni Jesus Christ, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Yung bulaang propeta sa ating panahon ay mga bulaang pastor, evangelist, teacher. Marami pong mga bulaang pastor. Kasi bakit po sinasabi yun? I am the one of them before my salvation. Pag sinabing bulaang pastor, di ka nagtuturo ng tamang kaligtasan. Kaya sa ating panahon, napakaraming church na sinasabi, born again ka? Oh, born again din ako. Pero pag tinanong mo, paano ka naligtas, iba yung kaligtasan nila sa kaligtasan mo, magkakaiba. Pero sa Biblia, iisa lang ang Savior. Iisa lang ang paraan ng salvation. Kaya mga brothers and sisters, itilat natin ang ating mga mata. Huwag tayong pumayag na tayo ay hilahin panguli ng diablo sa kasalanan. Walang maliligtas pag hindi tayo natuto ng tamang pananampalataya. Walang naliligtas po sa pamamagitan nito. Kaya sabi po sa Jeremiah chapter 14 verse 40, sinabi sa akin ng Panginoon, ang mga propeta ay nagsasalita ng kasinungalingan sa aking pangalan, hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila, o magsalita man ako sa kanila. Sila ay nagpahayag sa inyo ng sinungaling na pangitain, na walang kabuluhang panghuhula at ng daya ng kanilang sariling mga pag-iisip. Maging yung mga Israelita, na-deceive din sila ng mga bulaang propeta. Dahil sa pakikinig nila sa mga false teacher and false prophet, ikinalat sila ng Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo for 1,800 years. Naging alipin sila, pinapatay yung katawan nila, wala silang sariling bayan, tinanggalan sila ng Diyos ng pagpapala dahil sa kanilang pagtalikod sa salita ng Diyos. Kaya sinabi po rito, nagpahayag sa inyo sila. Kaya sabi diyan, sila ay nagpahayag sa inyo ng sinungaling na pangitain, ng walang kabuluhang panghuhula at ng daya ng kanilang sariling mga pag-iisip. Kaya mga brothers and sisters, dapat ang church bukas ang ating mata. Alam natin yung nangyayari sa spiritual world at saka sa physical world. Alam dapat natin yung sitwasyon sa tinatawag na spiritual situation ng ating mundo. Alam niyo ba yung kalagayan ng mundo sa pagdating sa spiritual na sitwasyon? Ang sabi ko dyan, maraming nagbitawang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Sinabi ni Jesus Christ yan sa ating panahon, nangyayari po yan. Yan ang kalagayan ng ating mundo pagdating sa spiritual world. Mas marami yung natuturo ng kasinungalingan, kaya mas marami yung pupunta sa impyerno kaysa pupunta sa langit. Kaya buksan po ninyo ang inyong isip at mata. Nasaan na kayo? Yung buhay Kristiyano nyo. Kung matagal na kayong naligtas, ano na po ang ginagawa ninyo sa ngayon? Kaya sinabi po rito, yung dalawang direction ng mundo sa dalawang klase ng tao. Actually, meron po tatlong klase ng tao sa mundo. Okay? Dito. Una, yung tinatawag na unbeliever. Believer. Unbeliever. Pangalawa, yung believer. Kulang. Pangatlo, yung born again. Unbeliever, sino sila? St.
Siyempre sila yung mga nangunguna dyan yung Islam. Tama po? Buddhist. Tama po? Unbeliever ba sila? Ang ibig sabihin ng unbeliever, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay God, ang Diyos. Pangalawa, yung believer. Yung mga believer, nakasulat po yan sa Biblia. Okay? Dito po sa Mateo, chapter 7, ang sabi po dito ay verse 22 and 23. Sa araw na yon, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Okay? So, ito po bang mga taong ito, tumatawag ng Panginoon, believer po ba sila? Believer po? Pero anong sabi sa kanila ni Jesus Christ? Hindi ko kayo kilala kailanman. Kaya, sila po ito. Ano po? Believer. So, sino yung pupunta sa langit? Sinabi ni Jesus Christ sa Bible sa John chapter 3. John chapter 3, binanggit niya kung paano ang tao papasok sa langit. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, manibang ang isang tao ay panganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi niya rito, maliban ang isang tao ipanganak na muli. Yan po yung born. Okay? Kaya ang tanong, paano ako ipinanganak na muli? Di ba? Pero sa totoo, maraming tao nandito sila, di ba? Believer. Tama po? Pero they never experience spiritual rebirth. Kahit minsan sa church. Kaya dito nag-counseling ako isa-isa. Yung mga kabataan, tinanong ko isa-isa. Kung hindi pa na-counseling, hindi po malalaman kung ligtas na ba sila o hindi. Pero believer na sila. Di ba? Believer na. Kaya, isa-isa, ligtas, sa paano naintindihan yung kaligtasan. Kasi maaaring ganyan yung status ng iba, believer, pero they never experience o hindi nila naintindihan yung tinatawag na redemption law. May marami pong trabaho sa church, hindi ba? Dito, marami pa. Kaya dapat wala tayong panahon sa maraming mga topic sa labas sa church. Marami tayong dapat magawa. Okay? Mag-pray po kayo. Ipag-pray po ninyo yung church na hindi lang kayo. Ipag-pray po ninyo yung mga unsaved loved ones po ninyo. Ma-evangelize sila. Maghanda po kayo para sa kanila. Kasi ano gagawin natin sa mundong ito, di ba? Kailangan humingi kayo ng panalangin o humingi kayo ng kapangyarihan sa Panginoon na yung bibig po natin ay maging makapangyarihan sa mga taong nakikinig sa atin. Pero kung ang buhay natin hindi tama sa paningin nila, kung ang pamumuhay po natin ay hindi maayos sa paningin nila, hindi nga sila talaga maniniwala sa atin. Kahit sabihin natin, sumama ka sa amin, maganda sa Diyos, matututo ka, pero yung buhay natin ay hindi nagiging maganda para sa kanila, paano sila maniniwala? Hindi pwedeng nagsasalita tayo, pero tayo ay walang maayos na patotoo sa harapan nila. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Ipakita muna natin yung bunga ng kaligtasan bago tayo magkaroon ng God sa kanila. Sige na, sumama ka. Ako dating sugaron, pero binago na ako ng Panginoon. Ako dating ganito, iniwan ko na. Ako dating nasinggero, pero ngayon naunawaan ko yung biyaya ng Diyos. Subukan mong makinig. Yan po yung kapangyarihan ng mga Kristiyano, yung testimony. Mahalaga po yan, testimony.
Kaya yung mga kabataan, mabubuhay ba kayo katulad ng mga taga-sanlibutan? Gagayahin niyo ba yung mga pupunta sa impyerno kabataan? Anong gusto nila? Mabuhay sa laman sa sanlibutan ito. Hinahanap nila yung kasiyahan ng mundo. Hinahanap nila yan. Di ba? Troublemaker ba kayo? Gusto niyo bang pumasok sa pagiging isang drug user? Yossi? Gusto niyo bang pasukin yan? Sana huwag niyo lang puntahan yan. Kasi mahirap lumabas po yan. Kaya, kailangan maranasan ng tao yung kapanganakan muli. Okay? Kaya sabi po rito, subalit ang masasamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at mandaraya. Ibig sabihin, yung mga tao hindi ligtas, pasama ng pasama yung kanilang kalagayan. Sabi po, may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ang ibig sabihin, panlabas lang yung kabanalan sa kanila. Panlabas lang. Kaya ho, mahalaga po yan sa church. Yung kabanalan na meron tayo ay hindi mo panlabas lang. Ginawa tayong banal ng Panginoon. Sinabi sa Biblia, tayo ay nilinis ng dugo ng Panginoon. Ginawa tayong banal. Hindi tayo gumagawa para maging banal. Tayo ay ginawang banal. Nilinis ng Panginoon. So ano ang mangyayari sa mga false born again sa pagdating ng Panginoon? Binanggit ko na kanina. Ang sabi po rito, pagdating ni Jesus Christ, sasabihin ni Jesus Christ, hindi ko kayo kilala kailanman. Ganyan po yung mangyayari. Anong sasabihin ng, Panginoon, ako rin. Nagsimsimba ako. Ako, Panginoon, tumatawag sa'yo ng Lord, Lord, Lord. Ako rin. Kaya sasabihin ni Jesus Christ, hindi kita kilala. Bakit po? Hindi ka naman na born again. Hindi ka ipinanganak na muli. Paano mo masasabi na ikaw ay pupunta sa langit? Mga born again, nagbabago yung pamumuhay, hindi ba? Sa puso nila, meron silang passion para sa mga lost soul. Kaya dapat meron kayong pag-ibig sa church. Meron kayong pagpapahalaga sa church. Ano ang bagay na hindi natin kayang gawin para sa Panginoon? Kami po, simula nung naglingkod kami sa Panginoon, kahit wala na kaming iniisip kundi maglingkod sa church. Dito na kami inilagay ng Diyos. Sama ng pamilya ko, o saan kami dinadala, doon kami. Here dito, sumasideline ako dito sa church, di ba? Sa church niyo. Sumasideline ako. Ayan, inaayos natin unti-unti yung mga wiring, yung ating sound system, yung mga ilaw, kawawa yung church. Yung building, kawawa, di ba? Kaya panalangin natin na iyan, malagyan din natin yan para lumuwag tayo. Titibagin natin yung gilid na yan para lumuwag tayo. Kasi, alam nga naman na kayo nga lang puno na eh. Paano kung in-evangelize niyo yung family niyo, saan sila dito lulugar? So hanggang lugar na to ay mapuno, hanggang sa mapuno, saka tayo mag-pray kung ano ang plano ng Diyos. Kasi ang church hindi naman makakonte, padami talaga yung mga naliligtas. Kaya dapat maghanda po kayo para sa ganitong gawain. Maghanda tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Sasalubog po kayo sa Panginoon na wala kayong pagsasakripisyo para sa church. Hindi ko kayo magiging masaya pagdating ng Panginoon. Di ba? Kaya yung mga false born again, sasabihin ni Jesus Christ, hindi ko kayo kilala. Sabi niya, hindi ko kayo kilala kailanman. Pero sabi nila, Panginoon, Panginoon. Tinawag nila ng Panginoon si Jesus Christ, pero sabi ni Jesus Christ, hindi kita kilala, sino ka? Ka naman ligtas. Okay? Kaya sinabi ni Jesus Christ, ano daw ang ginagawa ng mga tao para makapasok sa langit? Sabi ko rito, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Ano pong ibig sabihin ni Jesus Christ? Maraming mga tao na para makapasok sila sa langit, magsisikap sila, gagawa sila ng sarili nilang
paraan. Kapag ako mabait, kapag ako palasimba, kapag ako mabuting tao, kapag ako tumutulong, pupunta ako sa langit. Yan yung sarili nilang iniisip na paraan para pumasok sila sa langit. Ngayon, kung ganito kaya nilang pumasok sa langit sa sarili nilang paraan, hindi na kailangan si Jesus Christ mamatay sa cross. Kaya nilang pumasok sa langit kahit hindi dumanap yung dugo ni Jesus sa cross. So wala na lang dapat, hindi na lang ipinakilala ng Biblia na si Jesus Christ ang nagsakripisyo, nagsuffer siya, namatay siya para sa kasalanan, hindi na lang dapat ipinakilala. Bakit po? Kasi iniisip ng mga tao, pag mabait ako, gumagawa ko ng mabuti, makakapasok ako sa langit. Yan yung sariling sikap. Kaya sabi ni Jesus Christ, magsisikap kayong pumasok. Pero hindi kayo makakapasok. Bakit po? Sapagat ang pagpasok sa langit ay hindi sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, kundi sa ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Kaya maraming tao ang mapupunta sa impyerno dahil nagsisikap silang pumasok sa langit sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. Kaya sinabi po ng Biblia, sabi po dito, kapag tumayo na ang may-ari ng bahay, maisa na ng pinto, magsisimula kayo tumayo sa labas. Sa pinto, ano masasabi? Anong sabi nila? Panginoon, tumawag silang Panginoon. Pagbuksan mo kami, siya sasagot, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Dininay sila ni Jesus Christ. Sino ka? Hindi kita kilala. Panginoon, tinawag nilang Panginoon. Pero sinabi ni Jesus Christ, hindi kita kilala. Kaya maraming mga false believer, di ba? I hope na dito sa church ay maubos kayo. Ibig sabihin, walang maging false believer. Lahat tayo ay maging tunay na believer. Bakit po? Kasi tama naman yung ebanghelyo yung ipinapangaral sa atin. Tama naman. Kaya hindi dapat ay dumating kayo sa tamang pananampalataya at katotohanan. Kaya sinabi ni Jesus Christ, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Sabi diyan, kaya magsisimula kayo magsabi, kami ay kasama mong kumain, uminom at nagturo ka sa aming mga lansangan. Subalit sasabihin niya, hindi ko alam saan kayo nanggaling, lumayas kayo kayong lahat na gumagawa ng kasama. Kasama mo kami kumain. Uminom. Church goer kami. Kasama kami sa church. So hindi po reason yung porque nasa church ay porque pumunta sa church ay ligtas na. Bago dapat pumunta sa church, dapat maligtas, hindi ba? Dapat malaman nyo yung katotohanan. Kasi yung salitang church ay hindi building. Tama po? Kaya mahalaga po, maunawaan muna natin yung tamang ebanghelyo. Dalawang bagay na nangyayari sa kalagayan ng mga tao bago dumating si Jesus. Okay? Sabi po rito, una, yung mga Kristiyano, habang paparating si Jesus Christ, ay dumaranas ng pag-uusig. Nabubuhay sa kabanalan kay Kristo Jesus. Yan yung mga ligtas. Pero yung hindi ligtas, ang masasamang tao ay sasama ng sasama. Sila ay mandaraya at madadaya. Kaya dalawang klase ng tao bago dumating si Jesus. Yung ligtas, mas papunta sila sa mas maayos na pamumuhay. Bagamat hindi naman sila perfecto, minsan meron silang mga mistake, pero yung mga mistakes nila ay nagtuturo sa kanila para maging tama yung daan ng kanilang pamumuhay. Pero yung mga taong lumalakad sa kasamaan, sabi po rito, sila ay mandaraya at lalo silang sasama ng sasama. Ibig sabihin, makalawang ulit na anak ng impyerno. Yan mo ba yung mangyayari sa mundong ito? Yan po yung sinasabi ng Biblia. Dito lang natin maririnig sa church yung ganitong mga aral, di ba? Yan sinasabi po dito, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus karanas ng pag-uusig. Kahirapan. Okay? Kaya paano makakaiwas sa maling paniniwala upang lumago sa pananampalataya? Una, sabi ko sa John chapter 15 verse 4,
Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga, buwa sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, kayong din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Una, sinasabi po rito, manatili sa akin. Ano po ang ibig sabihin ng Biblia na ito na, o scripture na ito na manatili sa akin? Ang ibig sabihin po niyan, doon po sa Acts, sa Gawa, chapter 2. Chapter 2, verse 42. Ang ibig sabihin po ng manatili sa akin ay nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol. Turo. Teaching. Kanino galing yung mga turo ng apostol? Kanino po galing yung turo nila? Kay Jesus. Tama po? Yung turo ng mga apostol galing kay Jesus. Kaya nananatili silang matibay. Sino po ito? Yan naman po yung church. Mga naligtas. Okay? Sila po yung mga unang Kristiyano na naligtas. Nananatili silang matibay sa turo. Ano po yung turo? Nandito po sa Biblia. Ano po? Kaya yung turong ito ay turo ng ating Panginoong Jesus. Kaya hindi ho ibig sabihin na sa building. Ang ibig sabihin, nananatili tayo sa fellowship, sa turo ng salita ng Diyos. Ito po yan, ganitong Sunday. Kaya sabi po dyan, nananatili. Kaya doon po sa John chapter 15, sinabi ni Jesus Christ, kayo'y manatili sa akin. Ang ibig sabihin ng manatili sa akin, manatili tayo sa mga turo ng ating Panginoong Isus. Manatili tayo sa church, sa iglesia. Kasi dito, tinatanggap natin yung mga turo ng ating Panginoon. Kaya sabi po rito, at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa ulo, gayon din naman kayo, malibang kayong mananatili sa akin. Pagkatapos nating maranasan yung kaligtasan, dapat tayo manatili sa turo yan. Sa church, dito, sa church. Kaya dito sa church, tinatanggap natin yung spiritual feeding, spiritual milk. Habang nakikinig kayo, habang tayo ay nag-aaral ng Biblia, kaya sa totoo, yung ganito pong klase ng church, no? Iniisip ko minsan, ano ba kailangan ng mga tao na nakikinig? Siyempre, dalawang klase yung nakikinig sa Biblia, isang o sa church, isang baby Christian, tsaka isang mature Christian. Tama po? Lahat ba? Datas lang kailangan? Siyempre, may meat, hindi ba? Kaya yung turo na sinasabi dito ay dalawa, milk at saka meat. So yan, inaabot tayo ng Panginoon sa ating pangangailangan spiritual. Kaya minsan, yung mga medyo matatagal na ikinokorek tayo ng Panginoon sa ating mga maling pamumuhay, maling paraan ng ating mga lifestyle, itinatama tayo ng Biblia. Kaya yung manatili sa akin ay manatili sa kanyang salita. Manatili sa church ay nananatili sa salita ng ating Panginoon. Yan po ang ibig sabihin. Kaya sabi niya, nananatili sila sa turo ng mga apostol. Pag sinabing turo, ito po ay teaching o doctrine o tamang pananampalataya. Kaya nga, kung nananatili tayo sa turo ng Panginoon, ang sabi ko, matutupad yung layunin ng Biblia.
makakarating tayo sa pagkakilala ng katotohanan. Sinabi po roon sa Mateo chapter 23 verse 15 kanina, na yung mga nahikaya, tinuruan, ay naging makalawang ulit silang anak ng impyerno. Bakit po? Kasi ang natanggap nila ay mga binanggit po doon sa 2 Peter chapter 2. Okay? Ano po ang natanggap nila? Sabi po rito, kung paano sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakakapinsalang turo. Kaya meron talagang turo na hindi galing sa Panginoon. Ano ang ending niyan? Pagkawasak. Pero yung turong galing sa mga apostol, yung turong galing sa Panginoon ay papunta tayo sa mas maayos na pamumuhay. Pero dito, palihim na magpapasok ng mga nakakapinsalang turo. Kaya kung yan po ang natanggap ng tao, nakakapinsalang turo, yung turo sa kanya ay nagbunga para siya mawasak yung kanyang espiritu, mahulog doon sa walang hanggang kapahamakan. Yan po ay mahalaga sa Biblia. Maraming turo, pero isa lang ang tamang turo, isa lang ang katotohanan. Wala pong katulad ng katotohanan, iisa lang po. Kaya sinabi diyan, may nakakapinsalang turo. Pero yung mga apostol, nanatili sila, yung church, nanatili sila sa turo ng mga apostol. Kaya dapat manatili tayo sa turo ng Biblia, sa katotohanan. Okay? Yan po yung resulta ng ating pananampalataya. Okay? Kaya sabi po dito, mapalad ang tao hindi lumalakad sa payo ng masama. Di tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, di umuupo man sa upuan ng mga manunulya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Kaya yung mga Kristiyano, nagbubulay-bulay sila araw at gabi. Okay? Hindi sila lumalakad sa payo ng mga masama. Hindi sila tumutulad sa mga kasamaan ng mga taga-sanlibutan. Okay? Kaya sabi po dyan, hindi sila lumalakad sa payo ng masama, sa turo ng masama. Kaya sabi po dito, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan. Nasa kautusan dito sa Biblia. Kaya sinasabi ko sa inyo minsan kanina, masaya ba kayo pagpunta niyo sa church? Pagpasok niyo ba dito sa church, binabati niyo ba yung mga brothers and sisters? Ako nga pala, baka humalimutan ko. Laging naiisip ko yan. Kayo ba, pag dumarating dito sa church, nagpe-pray muna kayo? Ginagawa niyo ba yun? Pag pumunta kayo dito sa church, nagpe-pray mo ba kayo? Umuupo muna kayo sa isang tabi at nagpe-pray? Parang hindi po kayo nakikita. Sana yan ay magagawa po ninyo. Yan ay dapat ninyong ginagawa. Kaya kami pag dumarating sa church, nakapansin nyo, uupo muna sa isang tabi, makipag-usap muna sa Panginoon bago makipag-usap sa tao para hindi magkamali ng sasabihin. O pagdating nyo rito, kinakausap nyo agad yung mga tao, kwentuhan kayo, pero hindi pa kayo nagsabi sa Panginoon, Lord, ngayong araw, ihanda mo yung puso ko sa pakikinig. Dapat ginagawa niyo po yan. Po. Sa mga pinanggaling na naming church, itinuturo talaga namin na dapat pag dumating kayo, kung sinong mauna, mag-pray muna kayo, Panginoon, ihanda mo yung aking puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. At gabayan mo yung bibig ko para hindi ako magkamali ng aking sasabihin. Hello, nandiyan po kayo? Mahalaga po yung mga ganong bagay. Kung may kasama kayo, sana ipanalangin nyo na bigyan din ng kamunungan, buksan yung puso nila, na yung salita ng Diyos ay mag-usap sa kanila. Yan po yung ginagawa natin dapat. Kaya, napakahalaga po ng ganong value sa church, hindi ba? Pag ganun po ang church, prayer pool,
Tapos sa words of God, tatatag po yung inyong pananampalataya. Lalakas po kayo. Okay? Kaya yung mga taong ligtas, meron silang kagalakan. Okay? Meron silang kagalakan sa kautusan, sa salita ng Diyos. Yung mga taong ligtas. Kaya ho, di ba, sinabi ko sa inyo, kapag kayo po ay hindi po ligtas, makinig po kayo ng 1 oras at kalahati sa Biblia, yan po ay pahirap para sa inyo. Siguro, sasabihin, ang tagal naman ni Pastor matapos. Pero, yung iba, gusto nila mas maraming salita ng Diyos. Mag-aral tayo. Sa buong araw, meron 24 hours. Tama po? 2 hours lang tayo dito sa church. Mahirap pa ba yan? 2 hours? Sobra-sobra yung oras na ibinigay ng Diyos sa atin para sa ating pangangailangan. Ano po? Sobra-sobra. Okay? Kaya sabi po dito, yung mga tao na ligtas, mayroon silang kagalakan sa Panginoon. Sa salita ng Diyos. Sa bahay nyo, nagbabasa ho pa kayo ng Biblia. Nagpe-pray. Ipanalangin niyo po yung iglesia, yung church. Ipanalangin niyo po kami. Please, pakisama niyo po kami sa prayer. Ako bilang pastor dito. Gabayan tayo ng Diyos na makita natin yung tamang pamamalakad sa loob ng iglesia. Church. Para magkaroon tayo ng kaayusan sa loob ng church. Kailangan natin yan, hindi ba? Hindi naman tayo naglilingkod sa sarili nating talino at lakas. Tayo ay naglilingkod sa ilalim at habang ng biyaya ng Diyos. Nakakapanatili tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Kayo po, namubuhay kayo dahil sa biyaya ng Diyos, hindi ba? Namubuhay tayo sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo namubuhay sa pera, anumang bagay na meron tayo. Namubuhay ba kayo dahil may pagkain tayo? Hindi. Kung yung dating presidente binawian ng buhay, maraming pera, kayamanan, hanggang doon na lang, di ba? Maraming mga prominenteng tao ang namatay pagpasok ng 20th century. Na iniisip natin na sila may pera at kayamanan, kaya nilang mabuhay na mas matagal. Pero hanggang ngayon, mas mahaba yung buhay natin, mga Kristiyano, kasi nasa Panginoon. Pero kung uubusin natin yung panahon natin, yung buhay natin para sa pangangailangan ng katawan, so yung buhay ninyo ay hindi magtatagal. Yan po yung magiging kalagayan. Okay? Awit chapter 1 verse 6, sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Ang lakad ng matuwid. Sino po ito? Ito po ay ang mga ligtas na tao. Naging matuwid ba tayo dahil tayo ay matuwid dahil sa ating mga gawa? Hindi po. Ginawa tayong matuwid ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang nilinis. Kaya sabi po rito, ang lakad ng matuwid. Ang Panginoon ang nakakaalam. Kaya sa tingin nyo, may lihim ba? May lihim ba sa Panginoon? Pwede ba maglihim? Hindi tayo pwede maglihim. Dahil sabi dyan, nakakaalam ang Panginoon sa lahat ng bagay. Ay, hindi naman tayo nakikita ni Pastor eh. Okay lang yun. Kahit hindi po kayo nakikita, pero ihahayag po kayo ng Diyos. Okay. Kasi bakit po? Bakit po kayo ihahayag ng Diyos? Kasi po yung church, puproteksyonan ng Diyos yung kabanalan at katwiran niya sa church. Para yan ay hindi ma-damage, hindi mawasak ng tao. Diba? Kapag tayo ay gumagawa ng hindi tama, yung church ay naaapektuhan. Tama po? Yung pangalan ng Panginoon ay nilalait dahil dyan. Kaya kung hindi natin ito babantayan, akala natin tama pa yung ating ginagawa. Kung ganoon, babantayan ng Diyos yung kanyang kabanalan at katwiran. Kaya yung bansang Israel, yung hindi po sila nabuhay sa kabanalan at katwiran ng Panginoon, hinayaan sila ng Diyos mag-suffer, maghirap. Bakit po? Dahil yung Diyos ay matuwid. Hindi niya ito tolerate yung kamalian ng tao o yung kamalian ng mga Kristiyano. Hindi niya papayagan. Tapos sasabihin natin tayo ay anak ng Diyos. Tama po? Born again. Hindi papayagan ng Diyos yan. Hindi niya hayaan na yung ating
gawa ay magwasak, no, sa kabanalan at katwiran ng Diyos. Babantayan ng Diyos po yan. Kaya sabi po rito, ang Panginoon ang nakakaalam. Tama po? Nakakaalam kung ano ang ating mga lakad. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Tatlo po yung binanggit dito. Sino ang mapalad? Una, bumabasa. Pangalawa, nakikinig. Pangatlo, tumutupad. So, hindi lang tayo bumabasa, hindi lang nakikinig, kailangan din natin isagawa, ano man ang ating natututunan. Walang natin yung tama at hindi natin ginagawa, tayo ay nagkakasala. Kaya sinabi po rito, mapalad ang bumabasa, ang nakikinig at tumutupad. Siguro, mga 6 months lang, 6 months. Ini-estimate ko, 6 months lang dito. Hanggang December. Siguro next year, mag-multiply na kayo. Kasi, yung mga pag-aaral na ito, alam ko ay nagbibigay sa inyo ng mas malinaw. Ano ba ang dapat natin gagawin? Tama po? Pwede naman mangyari na tumami kayo dahil sa burden at passion ninyo sa mga kaluluwa. Di ba? Mas mabilis. Eh? Kaya kung meron tayo nito, bumabasa, nakikinig, tumutupad, so magiging malakas yung iglesia, yung church. Okay? Kaya mapapalad ang mga pinatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Sabi po, mapapalad ang pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa. Pinatawad na ba tayo ng Panginoon? Napatawad na kayo? Kaya yung mga nakaunawa na sa kaligtasan ito, pinatawad na tayo ng Panginoon 2,000 years ago, bago pa si Kristo mamatay sa cross. Bago pa tayo isilang nang namatay si Jesus Christ sa cross, sinabi niya, it is finished. Yung kasalanan mo, pinatawad ko na, bayad na. Hindi ka pa tao, di ba? Hindi mo pakilala si Kristo. Pero ngayon, pinapakilala ng salita ng Diyos na si Kristo ay namatay para sa iyo. Yung kasalanan mo ay kanyang tinubos sa cross, hindi ka pa tao. Kaya sabi niya, mapapalad ang pinatawad. So, kung ganon, hindi mo mapapalad yung mga taong maraming lupain. Hindi mo mapalad yung mga taong maraming pera. Hindi mo mapalad yung mga taong tumitira sa magandang bahay. Hindi mo mapalad yung taong may magandang sasakyan, may masarap na pagkain, hindi mo yun ang mapalad sa paningin ng Diyos. Pero sa paningin ng tao, sila ay mapalad sila, maganda bahay. Pero sa paningin ng Diyos, hindi po sila ang mapalad. Sa paningin ng Diyos, ang mapalad ay ang taong pinatawad na. Tama po? Kaya mahirap at mayaman, kapag umalis po sa mundong ito, isa lang naman ang kahantungan, hindi ba? 6 feet below the ground, pare-parehas lang. Tama po? Kahit anong dami ng pera, 6 feet below the ground pa rin. Walang pagkakaiba. Mabubulok din silang katulad ng mga pulubid, mahihirap. Ano yung mga mayaman? Mabago ba sila pag nabulok? Diba? Ibig sabihin, pare-parehas lang tayo sa paningin ng Diyos. Tama po? Kaya yung mas mapalad sa paningin ng Diyos, yung mga taong pinatawad na. Ako ay naging mapalad sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang mga kasalanan ko ay kanyang tinatawad. Kahit napakarami kong pagsuway, napakarami kong kasalanan ginawa laban sa Diyos, pero nung narinig ko yung mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa akin, yung mga kasalanan at pagsuway ko ay kanyang binayaran at tinubos, yung dugo niya ay dumanak sa cross para linisin ako, 2,000 years ago, hindi pa ako tao. Nang naunawaan ko to, naniwala ako sa ginawa ng Panginoong Hesus, na ako ay kanyang dilinis at pinatawad. Binigay niya yung buhay niya sa akin. Sa inyo po, binigay ba niya yung buhay niya sa inyo? Kaya kahapon, nag-Bible study ako sa mga kabataan. Sabi ko, kanino kasalanan ng pinatawad? Ang sagot nila sa kanila,
Hindi. Ang kasalanan pinatawad ay kasalanan ko, di ba? Sa kasalanan ko. Kanino kasalanan ang pinatawad? Sa katabi ko. Ayaw aminin yung kasalanan niya, di ba? Hindi, kasalanan ko pa rin. Si Paul, inamin niya, ako ang pinakamasama. Di ba? Hindi sinabi ni Paul, mas masama sila. Hindi, ako ang pinakamasama. In 1 Timothy chapter 1 verse 15, sinabi ni Paul, ako ang pinakamasama, pero kinahabagan ako ng Diyos. Bakit siya pinakamasama? Pinapatay niya yung mga Kristiyano. Opo? Siya ang puno ng pagkamatay ni Stephen. Kaya, nung siya ay nakatanggap ng pagpapatawad ng Diyos, sinasabi niyang, mapalad ako. Si Abraham, tumanggap din ng pagpapatawad ng Diyos, mapalad din siya. Parehas lang po tayo. Kayo ay tumanggap din ng pagpapatawad ng Diyos, mapalad din po kayo. Tama po? Kaya sa paningin ng Diyos, ang mapalad ay ang taong pinatawad. Mapalad ang tao na hindi ibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Yan po yung magandang balita. Malungkot po ba kayo sa balitang yan? Yung pinakamagandang balita sa tenga na narinig ko ay yan, na yung marami kong pagsuway laban sa Diyos at laban sa aking magulang, sa mga tao, laban sa mga pagiging rebellious noon ay napatawad na ng Panginoon. Kaya ako sa totoo, marami rin pagluha ako sa Panginoon dahil dyan. Pasalamat ako dahil naintindihan ko yan. Kaya pag naintindihan niyo po ng malalim ng salita ng Diyos, marami din po kayong pagluha sa Panginoon. Hanggang hindi natutunog yung botelya. Yung botelya ng lagayan ng luha. Nasa awit po yan. No? Pag napuno yan, siguro uwi na sa langit. Puno na ng luha, yung botelya. Tapos na. Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon nakakaalam. Tapos na po. Mula sa langit, ang Panginoon ay nakatanaw. Lahat ng anak ng mga tao ay kanyang minamasdan. Mula sa kanyang dakong tahanan ay nakatingin siya sa lahat ng naninirahan sa lupa. Siya na sa mga puso nilang lahat ay umuhugis at sa lahat nilang mga gawa ay nagmamasid. Awit chapter 33 verse 13, mula sa langit, ang Panginoon ay nakatanaw. Lahat ng mga anak ng tao ay kanyang minamasdan. Lahat. Mula sa kanyang dakong tahanan, nakatingin siya sa lahat ng naninirahan sa lupa. Siya na sa mga puso nilang lahat ay umuhugis, sa lahat nilang mga gawa ay nagmamasid. Sa lahat ng kanilang mga gawa, nagmamasid. So, ibig sabihin, wala tayong maitago sa Diyos, hindi ba? Tama po? Sinabi nito, mula sa langit, ang Panginoon ay nakatanaw. Kaya, minsan, no, dito lang sa church Kristiyano, dito lang sa church born again. Pero pagdating sa labas ng bahay, pagdating sa bahay, hindi na. Dito lang ba kayo sa church Kristiyano? Siyempre sa bahay nyo, sa community, kayo rin ay Kristiyano. Tama po? Dito lang ba kayo mabait? Pagdating sa inyo, pagdating sa bahay, pagdating sa community, ano po ginagawa nyo? Nagwawala pa kayo? Sabi dito, ang Diyos ay nakatanaw. Tama po? Minamasdan niya yung mga tao. At sabi diyan, nakatingin siya sa lahat ng naninirahan sa lupa. Kaya, dapat tayo mabuhay saan? Sa katotohanan. Tama po? Alam ng Diyos kung hindi tayo namumuhay sa katotohanan. Maging yung puso natin, sabi niya, siya na sa mga puso nilang lahat ay umuhugis. Kaya walang bagay na lihim sa Panginoon. Okay? Sapagkat ito'y panahon upang simulan ng paghukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagyan ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masama at makasalanan? Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom sa sambahayan ng Diyos. Sambahayan ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung paghukom po na yan ay sa sambahayan ng Diyos. Hindi pa ho sa mga hindi ligtas.
Sa sambahayan pa lang ng Diyos. Pag dumating si Jesus Christ, lahat ng mga naligtas po rito, yung mga saved dito, kukunin, dadalhin po sa langit. Pagdating sa langit, mayroong tinatawag na paghukom o pagsusulit. Tama po? Pagsusulit sa lahat ng mga born again. Ano ang ginawa natin? Tama po? So, ito yung tinatawag na rapture. Lahat ng mga naiwan, diretso sila dito. Yung mga namatay na sa Panginoon, yung mga namatay, sinabi sa Biblia, babangon sila, kukunin din sila kasama ng mga buhay. At sabi diyan, haharap sila sa Panginoon para saan? Sa pagsusulit. Kaya, yan yung sambahayan ng Diyos. Yung church. Kaya lahat ng mga naligtas, kukunin pagdating ni Jesus Christ. Kaya sabi po ito, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang pagbubukom sa sambahayan ng Diyos. Mauuna yung pagsusulit ng mga Kristiyano at pagkatapos dito yung tinatawag na final judgment. Lahat ng mga namatay din muling bubuhayin para tumayo saan? Sa hukuman ng Diyos dito for the final judgment. Kaya ito yung unang pagkabuhay ng mga ligtas. Ito yung ikalawang pagkabuhay ng mga hindi ligtas. Naintindihan niyo po? Kaya ang unang bubuhayin, yung mga ligtas na namatay na, kukunin sila para humarap sa Diyos at magsulit. Kaya sinabi diyan, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom sa sambahayan ng Diyos. Kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo? Kaya tayo mga ligtas o mga born again, meron din pong pagsusulit sa Panginoon. Alam niyo mo ba yun? May pagsusulit din kayo? Ha? Hindi, si Pastor lang. Mas malaki lang ang pananagutan ng pastor kaysa sa inyo sa tagapagturo. Kaya yung pagtuturo po ng Biblia ay nakakatakot magturo. Dati bago dumating ang Life or Mission, ayaw ko na sana magpastor. Bago dumating yung Life or Mission sa amin. Kaya mahirap magturo ng Biblia sa totoo. Mag-aaral kang mabuti. Pag mag-aaral ka ng sermon, isang linggo, hindi isang araw. Kaya hindi madali, di ba? Pero dahil yan ay binigay na gawain ng Diyos, kailangan gampanan. Dahil may mas malaking pananagutan sa Panginoon. Diba? Kaya kayo naman na nakikinig, so dapat hindi masayang yung pagpunta niyo sa church. Di ba? Yung pag-aaral na ito, pagpupuyatan mo gabi-gabi o pag-uupuan mo at mag-isip ka kung ano, ipapanalangin mo sa Diyos para maintindihan ng mga nakikinig. Tapos pagdating nyo dito sa church, hindi kayo makakakuha ng aral, hindi mo kayo matututo, so walang pakinabang sa inyo, hindi ba? Kaya napakahalaga. So dito, sabi ko dito, sisimulan ng Diyos ang paghuhukom sa church. Ang ibig sabihin ng paghuhukom, hindi ho impyerno. Yan po ay ano ang bunga ng ating kaligtasan. Ano ang ginawa natin. Nakasulat po doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Ito yung church. Iba po yung hukuman ni Kristo at saka yung white throne judgment. Magkaiba po. Kaya sabi rito, tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya pagkatapos maligtas sa pamamagitan ng katawan. Kasi may katawan pa tayo, di ba? Yung katawang ito, ginamit natin dati sa maraming kasalanan. Pero ngayon, nung naligtas tayo, gamitin natin ito ngayon dapat sa kaluwalhatian at kabutihan para sa Diyos.
Nung hindi pa tayo makaunawa ng pag-ibig ng Diyos, itong katawang ito, instrumento natin para makagawa ng maraming sin. Tama po? Mula sa isip, sa salita, sa ating kamay, sa ating puso. Pero nung tayo na born again, yung katawan natin natitira at lakas, gamitin natin para sa Diyos ngayon. Kaya sabi diyan, mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Maging mabuti o masama. May katawan pa ho kayo kahit ligtas na kayo, di ba? Tama po? May katawan pa tayo. May katawan pa tayo, kaya yung katawan ito na natitira, na lakas natin, gamitin daw natin para sa Panginoon. Kaya minsan na may labor of love dito, tumulong po kayo. Minsan mag-a-announce tayo ng labor of love sa church para lahat tayo gumagawa. Yung mga kabataan dito, pumunta kayo. Para maging bahagi kayo sa church. Hindi kayo umuwi sa langit nang wala kayong dala, di ba? Kaya sinabi diyan, ito'y panahon, at kung ang matuwid ay bahagyan ng maligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Ano yung pagpasok sa langit ay ano po? Makipot, di ba? Sinabi ng Matthew chapter 7. Anong ibig sabihin ng makipot? Marami kang kailangang iwan at talikuran na ibinibigay na kasiyahan ng sanlibutan sa ating laman para makapagbigay ng kalwalatian sa Diyos. Kaya in Romans chapter 8 nakasulat, hindi natin mabibigyan ng kalwalatian ng Diyos kung tayo ay nabubuhay sa laman. Ibig sabihin sa laman, kung nabubuhay tayo sa makasanlibutang pamumuhay. Diba? Ano bang ibig sabihin ng sa laman sa Biblia? Nakasulat po sa Galatians. Nandun po nakalista yung ibig sabihin ng salitang laman. Okay? Itong mga gawa ng laman, nakasulat po. Okay? Sabi diyan, ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ito po yung gawa ng laman. Diba? Nakasulat po dito. Okay? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, alitan, pagtatalo, paninigubo, pagagalit, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, kalayahan, ang dami. Di ba? Yan yung gawa ng laman. Okay? Kaya, hindi natin magbibigyan ng kalwalatian ng Panginoon kung tayo ay mabubuhay dyan. Sabi niya, kung ang matuwid ay bahagyan ng maligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? So, last verse po ito. Kasi yung pag-aaral natin ay series, so kaya wala mo ng conclusion. Last verse lang muna. Okay? So, basahin natin ang sabay-sabay. Dahan-dahan lang po. 3, 2, 1. Kaya, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Sino po ito? Ito po ay ang mga born again, Christian na ligtas. Ayon sa kalooban ng Diyos, ipagkatiwala ang ating mga kaluluwa sa tapat na lumikha. Sino po ang lumikha sa atin? Ang Diyos. He is my creator. Kaya sana ay magpatuloy tayo at maghanda po tayo sa Bible Seminar sa darating na July 5 to 9. Try po ninyo mag-invite kahit isa. Tapos yung mga ibang kabataan dito, lahat po kayo dumalo para ma-review ninyo yung teaching ng salvation. Kasi may sila yung explanation po sa kanila. Kailangan makuha nila yung buo, yung concept para yan yung foundation. Ano po? So, isama nyo sa panalangin yung ating Bible seminar. Pagkatapos, mamaya, wag muna po kayong aalis. Ang ating mga Korean missionary ay nagbigay ng ilang items para po sa mga brothers and sisters. Ang tawag daw dyan ay COVID relief. Kaya yung mga leaders, brothers and mga sister ay namili ng nakarang araw para mabigyan yung by family lang. Ano po? By family, hindi ho individual. Kung tumanggap naman po kayo ng ganitong biyaya, huwag na po kayong magsabing, wala si ganun. Ipagpasalamat nyo na lang po sa Diyos. Ano ho? Alam na ng mga leaders kung anong ginawa nila, tinumpyot na yan. So, ano po? Dapat lumabas sa ating bibig ay pagpapasalamat.
nakakahiya naman mga Pilipino kung tumanggap na tayo, may mga reklamo tayo naririnig at comparison. Huwag natin gagawin yun sa church. Kasi nakakahiya po yan, di ba? Baka mapapahiya tayo sa Panginoon. Kung tumanggap po kayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi naman tayo nangihingi, pero yun ay binigay nila, salamat sa Panginoon. At medyo nag-improve tayo, bumili tayo ng mga gamit sa church, unti-unti. So, sana kayo din ay tumutulong para sa pag-improve ng ating building. Ano po? Kasi mas maganda kung iaayos natin itong ating building para medyo kampante tayo sa pakikinig at pag-aaral ng Biblia. Siguro, pagka ito, dito kahit hindi pa aircon, di ba? Kasi malamig naman dito. Kami naman hot. Dumarating lang sa church. After 3 to 5 years, lipat na naman. Kaya, kayo ang magbe-beneficio dyan, hindi ba? Kung ayusin nyo kayo yan. So, sana habang nandito ako, maiayos natin ito para komportable tayo sa pag-aaral at pakikinig ng Biblia. Okay po? Pagkaibigan ko na lang. Nagpapasalamat po kami ng Diyos sa inyong biyaya at habang sa amin. Sa mga brothers and sisters na nakinig, patuloy niyo pong ilagay sa kanilang puso ang inyong salita. Tanggapin niyo po, papulit pa sa salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.